phase out. Sabi ng marami. Sabi ng batang walang reklamong nagbabayad ng 15 kada biyahe. Sabi ng aling may driver at magarang kotse. Sabi ng mga taong hindi naranasan makipagsiksikan at makipag-unahan para lang makaupo o sumabit man lang. Sabi ng konyo kong friend na maarte kapag naiinitan. Sabi ng hindi kayang pumila kasi mahaba daw yung dulo. Sabi ng estudyanteng nagagrab mula Espanya hanggang Recto. At naiintindihan namin kayo. Kasi madali nga namang umuo sa modernisasyon. Kasi mas ligtas, mas komportable at naaayon sa panahon. Hindi makalawang, hindi maamoy, at syempre may aircon. Pero kapalit nito ay pagbili ng bago at pagtaas ng pasahe. Ngayon, paano yung mga estudyante? Yung mahihirap na trabahante? Paano yung umaaray sa 13 na pasahe? Paano tayong mga commuter at yung mga barter? Paano yung mga tsuper na huhulugan yung milyon? Paano yung scholar nilang panganay, yung asawa nila sa bahay? Paano yung magulang nilang nakaratay sa higaan ng karamdaman? Paano yung mga utang, yung tubig at kuryente? Paano ipagbibili ng bago sa gobyerno kung sakto lang ang kita ng mga hari ng kalsada? Yes, the jeepney phase out. Sabi ng mga oportunista, sabi ng hinahatid sundo, sabi ng may-ari ng kumpanya ng mga mayayamang hasyendero, yung mga hindi apektado, sabi ng mga may motor, sabi ng cool kid na hindi nagsisipilyo, sabi ng makapal ang bulsa, sabi ng mga nakikisabay sa uso. Yes, to jeepney phase out. Sabi ng angat buhay hater. At higit sa lahat, sabi ng mga hindi commuter. Kaya sa mga tulad namin commuter, o kahit hindi man kayo commuter, makinig at manood kayo. Dahil kasama ang commuter sa laban ng tsuper. At ihahayag namin dito ang kwento ni Kaloy.